Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lah. Wa ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang ating pangatlong hadith mula sa pagpapaliwanag ng Al-Arba'in An-Nawawiyah mula kay Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nakaraang mga linggo, alhamdulillah, atin hong naipaliwanag na ang una at ng pangalawang hadith. Hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pagkalooban ng kanyang tawfiq. Al-hadith al-thalith an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Mula kay Abu Abdurrahman si Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Abu Abdurrahman, ito ang palayaw ni Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Samantalang si Abdullah ay anak na lalaki ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kaya nabanggit sa hadith natin an Abi Abdurrahman, ito yung palayaw ni Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. So kung bakit radiyallahu ta'ala anhuma, nang dahil sa si Abdullah bin Umar pati ang kanyang ama na si Umar ibn Khattab ay sahabiyan jalilan. Silang dalawa ay pawang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kahulugan ng radiyallahu ta'ala anhuma, naway kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ang lahat ng mga propeta, lahat ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, lahat sila ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Tawbah, radiyallahu anhum wa radu anhum. Katotohanan, kinalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad din na kung paanong kinalugdan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ugaliin natin sa tuwing nababanggit ang pangalan ng isang sahabi o ng mga sahaba na tayo ay magtaraddi sa kanila. Ibig sabihin, ipagtuan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway ipagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rida, ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang napakahalagang bagay na kapag alam mo lamang na kinalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa lang ang kahulugan. Ibig sabihin, hindi galit sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Musa alayhi salatu wassalam, nung suppose ay kikitain niya ang kanyang Panginoon sa isang lugar, ay siya ay nagbadali. Hindi pa dumating o di kaya hindi pa dumating ang nakatakdang oras, ay maaga nang tumungo si Musa alayhi salatu wassalam sa pananabik niyang kikitain ang kanyang dakilang tagapaglikha. At ang kanyang sinabi ay, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ako'y nagmadali patungo sa iyo ang aking Panginoon sa ngalan na ako iyong kalugdan. Taib al-muhim, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma qala, sinabi niya, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. So ang hadith na ito ay hadith na ito ay marfu' ni Nabi sallallahu alayhi wasallam, nang dahil sa narinig mismo ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma ang itong salitain, itong hadith. So pag sinabi natin marfu' ay technically kusa na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang nagsabi ng hadith. Kasi bakit may mga hadith na mawquf, halimbawa na ang nagbanggit ng hadith ay mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum at hindi mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ang hadith na ito ay mismong si Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma ay kanyang narinig mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadith. Al-muhim, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig niya daw, sinabi ni Abdullah bin Umar na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, buniyal islamu ala 5. Ibig sabihin ng buniyal islamu ala 5 ay naitayo, sabi niya, ang Islam sa 5 mga haligi. Yani da'aimul Islam 5. Ang Islam daw ay naitayo sa 5 mga haligi.
So pag sinabi nating naitayo sa limang haligi, at kung ibabalik natin sa Lughal Arabiya, sa grammar, hindi binanggit sa hadith kung sino ang nagtayo nitong limang mga haligi. Hindi sinabi ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma na bana Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam ala khamsin. Bagkus ano ang kanyang sinabi? Buniyal Islam ala khamsin. Naitayo, sabi niya, ang Islam sa limang mga haligi. So itong malaking katanungan, sino ang nagtayo ng Islam sa limang mga haligi? So ito ay understood na actually sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum na walang ibang nagtayo ng limang mga haliging ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, ang Allah subhanahu wa ta'ala itinayo niya o nakabatay ang Islam sa limang mga haligi. Bunyal Islamu ala khamsin. Ang tinutukoy na Islam dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang relihiyong Islam na kinikilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Ang relihiyon na katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. So therefore, ang tinutukoy ditong Islam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kung ano-anong kahulugan, kundi ang tinutukoy dito ay yaong mismong relihiyong Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu. So therefore, walang ibang tinutukoy dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundi ang al-Islam na siyang relihiyon na tatanggapin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung babalikan natin ang kahulugan ng hadith, ang kabuuan na kahulugan ng hadith, na itayo ang relihiyong Islam sa limang mga haligi. So kapag na kumpleto at naitayo din ng isang tao itong limang mga haliging ito, katotohanan na siya ay ganap na Muslim. Dahil sa naitayo niya ang limang mga haligi ng Islam. So kapag naitayo niya ang limang mga haligi ng Islam, isa lamang ang kahulugan nito, ibig sabihin siya ay isang ganap na Muslim. So yan yung kahulugan ng pagka-Muslim ng isang tao. At ito yung batayan. Ito yung maituring nating identification ng isang Muslim. Makikilala natin ang isang Muslim kapag naitayo niya ang limang haligi ng Islam. Ganun lamang kadali at ganun lamang kasimple. So hindi batayan dito ang pangalan, hindi batayan dito ang lahi, hindi batayan dito ang tribo. So dito sa atin sa Pilipinas, specifically dito sa Mindanao, porket ito yung kuminsan sa ibang mga remote areas, hindi naman sa lahat sa mga remote areas dito sa Pilipinas, so sabihin natin specifically sa Mindanao, ay para sa kanila kapag ipinanganak kang ganito ang tribo mo ay Muslim ka na. Okay? Ipinanganak kang ganito ang tribo mo ay Muslim ka na porket ang pangalan ng kanyang tatay ay ganito, ang apelyido ay ganito, o ang pangalan niya mismo ay ganito, halimbawa ang apelyido ay ganito, ang kanyang tribo ay ganito, ay naging Muslim na siya. Hindi ho. Kapag naitayo niya ang limang haligi ng Islam, Muslim siya. Kung hindi niya naman naitayo ang haligi ng Islam, kahit pa ang pangalan niya ay pinakamagandang pangalan sa Islam halimbawa, o pinakamagandang pangalan ng Muslim, ay hindi din siya maituring ng Muslim. Halimbawa ang pangalan niya ay ganito, ay natin pangalanan. Halimbawa ang kanyang pangalan ay Islamic name halimbawa, pero hindi naman nagsasala. Hindi naman siya nagsasalaw. Hindi siya naniniwala na obligado ang Hajj. Hindi siya naniniwala na obligado ang pag-aayuno. Hindi siya naniniwala na obligado ang zakat. Hindi siya Muslim. Liannahu jahada ma'luman min ad-din bid-darura. Yan ang dahil sa kanyang itinagyan isang bagay na known sa Islam. So hindi na kinakailangan pang makapag-graduate ng kolehiyo ang isang tao, ng Sharia ang isang tao. Hindi na kinakailangan pang makapag-aral ng Arabic ang isang tao para malaman niya ang limang haligi ng Islam. So ito sa mga bagay-bagay na known sa mga Muslimin, alhamdulillah. So bunyal Islamu ala khamsin. Shahadat an la ilaha illallah. So ang unang haligi ng Islam, sinabi dito ng Rasulullah sallam, shahadati an la ilaha illallah. Para sa mga tulabul ilm natin na tumatangkilik dito at mga nanonood dito, medyo sabihin natin sa mga advanced na mga students, So dito yung shahada, sinabi ng Propeta Muhammad sallam, shahadati an la ilaha illallah,
ay pwedeng yajuzu al-wajhan. Pwedeng sabihin shahadati an la ilaha illallah bil jar bil kasr, at pwede na nating sabihin shahadatu an la ilaha illallah. So bunyal Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah. Pwede ho yun. In fact, yun ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pwede ding bunyal Islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah. So alinman mula sa dalawa ang binanggit ng isang nag-relate nitong hadith, halimbawa nagkukhutba, nagle-lecture, silang dalawa ay tama. Paano naging tama? Kapag sinabi natin shahadati an la ilaha illallah, ito ay badal mula saan? Ala khamsin. Okay, badal al-ba'd min kull. So ang kanyang hatol. So ang badal, alam natin sa lughah al-Arabiyya min at-tawabi'. So since ang shahada ay majrur, ang badal ay majrur din. At ganun din naman, pwede din naman na sabihin natin na bunyal Islam ala khamsin. Okay? Pagkatapos sa kamo enumerate, halimbawa sabihin mong shahadatu an la ilaha illallah, raf'an, wala ring problema. Okay? Wala ring problema. So, على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي شهادة أن لا إله إلا الله. So, wala rin problema. Isa sa mga halimbawa dyan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nahl, ضرب الله مثلا الرجلين. سورة النحل وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. So hindi sinabi ng Allah Ta'ala وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدِهِمَا, bagkus sinabi niyang أَحَدُهُمَا. So therefore يجوز الوجهان. So pwede natin sabihin shahadati la ilaha illallah على البدلية, at pwede na natin sabihin shahadatu an la ilaha illallah ala al-khabariyah. Wallahu ta'ala a'lam. طيب, shahadat an la ilaha illallah, ang unang haligi ng Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, at ang pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Ito yung susi ng Islam. Kapag sinabi nating susi ng Islam, ito yung dahilan para makapasok sa Islam ang isang tao. Pwede na piliwanag din natin ito sa nakaraang hadith, since itong arkan al-Islam ay nabanggit din sa hadith ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na ipaliwanag na ho natin sa nakaraang lecture natin, alhamdulillah, ang limang haligi ng Islam. Al-muhim, sinabi ng Rasulullah, shahadat an la ilaha illallah. Ang unang haligi ng Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. So kapag nagshahada ang isang tao, nagshahadatain niya sa halimbawa, saksihan natin na siya isang Muslim na, alhamdulillah. Kapag nagshahada sa masjid, sa madrasa, sa school, sa hospital, mag-isa niya, halimbawa, kung minsan pa nga nagsashahada during kasal, okay, saksihan natin kaagad na siya ay Muslim na. Okay? Ano man ang nilalaman ng kanyang puso, hindi na ho natin ito problema. Kesyo, nagshahada siya nang dahil sa takot siya sa Islam, takot siya. Itong bagong merong nagshahada, hindi ba sa, ewan ko, sa Rizal ba yun? O sa Rizal, nagshahada. Palibhasa, sabi nila, natakot daw sa mga Muslimin nung binantaan niya. Ang mga Muslimin na ewan ko ano yung pagbabanta niya, hindi natin updated sa ano. So al-muhim, meron siyang pagbabanta laban sa mga Muslimin, gusto makipag-away. Sa bandang huli nung inayos yung gusot na kanyang ginawa, sa bandang huli siya ay nag-Muslim, nagshahada, subhanallah. And then sabi ng ilan, kesyo baka nag-Muslim lang dahil sa takot sa mga kapatiran ng Muslimin, baka gulpihin siya, baka tagayin siya, baka kung ano-ano. La, ya ikhwan, wala na tayo doon. Okay, wala na tayo doon. Nagshahada siya, ituring natin siyang Muslim, alhamdulillah. Not unless na may nakita ang mga karain, halimbawa, mga palatandaan na hindi tunay ang kanyang pagka-Muslim, ay ibang usapan na ho yun. So alhamdulillah, shahadat an la ilaha illallah. Itong shahadatan, mga kapatid, sa Islam, gaano ito kahalaga. Maliban pa sa ito yung susi sa pagyakap sa Islam, ito ang dapat nating unahin sa lahat.
unahin ang shahadatain. Unahin ang shahadatain na ituro sa mga anak, sa mga bata. Unahin ang shahadatain na ituro sa mga estudyante. Unahin ang shahadatain sa pagtuturo sa kolehiyo. Unahin ang shahadatain sa pag-aaral. Okay? Ang iba sabi nila, al-lughatul arabiyyatu awwalan. Naqulu al-aqidatu awwalan. Unahin natin ang aqida. Anahin mo yung galing mo sa lughal arabiyya kung sira naman ang iyong aqida. Okay? So, anahin mo yung bihasa ka sa lughal arabiyya samantalang wala ka naman pinag-aralan sa aqida. Lahat nun ay useless. Okay? Lahat nun ay useless. So, hindi ka tatanungin ng Allah Ta'ala kung bakit hindi ka marunong mag-Arabic. Okay? So, ang mahalaga ay maituro sa atin ang tamang aqida at nangunguna dito ay ang shahadatan. At sino mang binanggit niya ang shahadatan, binanggit natin siya ay Muslim na. At itong kinaganda kapag ang huling kataga na binanggit ng isang tao bago siya namatay ay la ilaha illallah, ginaranti ng Prophet Muhammad SAW na siya makapasok sa paraiso. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith Abu Hurairah, man kana akhir kalami fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang kanyang pinakahuling kataga na nabanggit sa ibabaw ng mundo, bago pa man siya pumanaw ay ang la ilaha illallah, siya makapasok sa paraiso. Ginaranti na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang la ilaha illallah afdalu dhikr. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى, afdalu dhikri la ilaha illallah. Pinakamainam na dhikr ay ang pagsabi ng la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pinaka-afdal na dhikr. Okay, la ilaha illallah. Ang mga sufi, kasalukuyan, ayaw ko baka naku-curious kayo, bakit hu na lang natitira? Actually, la ilaha illallah yun. So, ginawa nilang, sabi natin, sinamarize nila hanggang sa bilis ng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nagiging hu na lang ang naiwan. Hindi ho zikir yan. Hindi siya maging zikir unless nasabihin natin yung kabuang shahadatan. O di kaya ikabuang shahada, la ilaha illallah. Yun ang zikir. At ganoon naman sinabi ng Propeta Muhammad SAW, خير ما قلت أنا والنبيون من قبل, يعني في يوم عرفة, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Patungkol sa Yawm Arafah, pinakamainam daw na dhikr na binanggit ng Propeta Muhammad sallam at binanggit din ng mga propetang nauna sa kanya ay ang la ilaha illallah. So, mga kapatid sa Islam, la ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit nagsugo ng mga sugo at propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa iqamis salah. Again, pwede natin sabihin, iqamus salah, ma'tufan ala shahadatu, at pwede din natin sabihin iqami as-salah. Walang problema dito. Wa iqami as-salah, pangalawang haligi ng Islam ay iqam as-salah, ang pagtaguyod ng salah. Ang salah, mga kapatid sa Islam, ay physical na ibada. Ibadatun badaniyya. Isa siyang physical na ibada. Halata naman dahil tayo ay gumagalaw, nagsusujud, nagruruko, umuupo, nagaangat ng kamay, nagtataslib, assalamualaikum warahmatullah. So, ibadatun badaniyah. Ibadatun badaniyah. So, kinakailangan ng lakas, kinakailangan ng physical. So, ibadatun badaniyah. At walang pag-alilangan, ito ay ibadatun badaniyah. At wala ho tayo sa lugar para i-detalye pa yung ahkam ng salah. Sapat nang malaman ng isang Muslim na ang salah ay kabilang sa haligi ng Islam. Wa ita'iz zakah. Pangalawa naman ay ang pagbigay ng zakah. Siyempre ito ay obligado sa mga mayayaman. Sinabi ng Rasulullah kay Mu'adh bin Jabal, wa'alimhum yani al-aghniya. وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. So, mula sa hadith ni Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu na ang zakah ay kukunin, sisingilin mula sa mga mayayaman. So, hindi natin pwedeng obligahin ang mga miskin na magbigay ng zakah. Baka sabihin ninyo, hindi ba't ang Islam ay 5 haligi? Paano yung mga miskin na sabihin natin na hindi nila maitaguyod ang pangalawang haligi o pangatlong haligi ng Islam, may pagbigay ng zakah? Sinabi mo kanina na ang haligi ng Islam o hindi maging tunay na Muslim ng isang tao hanggat na itayo niya ang 5 haligi ng Islam. Naqul, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, fattaqullaha mastata'tum. Sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. So ngayon, kabilang sa haligi ng Islam, sahi ang pagbigay ng zakat. Ngayon wala siyang pera. Anong kanya pabigay? Sabihin natin, magbigay kalas ng kung ano-ano, yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa Islam. So, obligahin lamang yung mga may kakayanan at yung mga mga mayayaman. Wa ita'iz zakat. So, kung ang sala ay ibadatun badaniyan, ano naman ang zakat? Ang zakat is ibadatun maliyah. Ang zakat ay isang uri ng ibada na walang kinalaman sa pisikal na pangangatawan ng isang tao. Kundi, ito ay ibadatun maliyah. Anong pinagkaibahan ng dalawang mga kapatid sa Islam? Kaya nga sa zakat, hindi obligado na malakas ang pangatawan ng isang tao. Wala tayong kinalaman doon. Hindi rin obligado na baligh yung may-ari ng pera. Alam ho ba ninyo yun? Hindi na kinakailangan pa na baligh o yung aqil, yung mayaman. Kaya nga, ito yung kahulugan ng ibadatun maliyah. Isang uri ng ibadah na may kinalaman sa pera. Walang kinalaman sa tao. Wala tayong pakialam sa may-ari ng pera. Whether baligh siya o aqil siya o may pag-iisip siya, wala siyang pag-iisip. As long as siya ay Muslim, ang ating, ewan ko kung tamang term na sasabihin natin, na ating pinapakialaman lamang, ang ating pinahahalagahan lamang ay yung kanyang pera at hindi yung kanyang pangatawan. So, kasib sa kanya. Since mayaman siya, meron siyang pera, disregard sa estado ng kanyang pangatawan, may sakit siya, hindi siya nakakalakad, naka-wheelchair siya, okay? Disabled siya halimbawa, nasa ospital siya, mayaman siya, sobra-sobrang pera niya, umabot sa nisab, na natiling wajib ang pagbigay ng zakah. Wadhalika lianna az-zakah ibadatun maliyatun. Nang dahil sa ang zakah, ang ibada na may kinalaman sa kayamanan. So sana ho ay maliwanag. Tamam? Tayyib. Wa hajjil bait, at pang-apat na haligi ng Islam ay ang pagtataguyod ng hajj. Pagtataguyod ng hajj. So, ang hajj, kung ang sala ay ibadatun badaniyah, kung ang zakah naman ay ibadatun maliyah, ano naman ang hajj? Ano naman ang hajj? May mga ulama na nagsasabi na ang hajj ay ibadatun badaniyah, since kailangan siya ng pisikal na galaw, syempre. Okay? Paano ka makapagtawaf kung hindi ka nakakalakad? So sabi nila, ito ay badaniyah. Wa maliyah. Okay? Ang iba naman sabi nila, ang iba sabi nila, ang hajj ay ibadatun maliyah. Sabi ng ibadah maliyah, ibadah na may kinalaman sa kayamanan, ang dahil sa sinabi ng Allah, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. So dito, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kondisyon, yung kakayahan na tustusan ng isang tao ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, bago siya tumungo mag-hajj. So sabi nila, ito ay ibadatun maliyah. Pero, sinabi ng ilang mga ulama na ang hajj ay depende. Kung minsan ito ay ibadatun badaniyah, wa maliyah, at kung minsan naman ibadatun badaniyah lamang. Paano mangyaring ganun? Yani kung minsan, ang hajj ay ibadatun badaniyah at saka maliyah. Pinagsabang physical na ibada at financial na ibada. Obvious naman, dahil sa kailangan na malakas ang isang tao bago siya magtawaf at kailangan meron siyang pera, meron siyang baon. Paano naman mangyari na ang hajj ay ibadatun badaniyatun mahdah, na ang hajj ay ibadatun badaniyatun lamang na walang kinalaman sa pera. Madali lamang. Yung mga taga-Makkah halimbawa, imagine yung kanyang bahay, 2 hakbang lang sa Al-Kaaba al-Musharrafah. Actually, marami ho yung sa labas o sa city ng Makkah mismo. Maniwala ba kayo na marami pa rin hindi nakakapag-hajj mula taga doon mismo? So, samantalang hindi na kinakailangan pa ng ganong pamasahe ng ticket ng visa. Ilang hakbang lamang ay nasa Kaaba na siya, nasa Arafah na siya, nasa Muzdalifah na siya, nasa Mina na siya. So therefore, para sa kanya, ano lamang ang kanyang kapital? Hindi pera. Ang kapital niya ay yung ang kanyang azima sa pag-hajj, ang kanyang pangatawan. So, wallahu ta'ala alam. At pang-limang haligi ng Islam. Pang-limang haligi ng Islam, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sawmi Ramadan. Tamam, naqul, wa sawmi Ramadan o wa sawmu Ramadan. Wa sawmi Ramadan.
at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ito ho ay dalil mga kapatid sa Islam na walang problema na banggitin natin yung Ramadan. Wasawm Ramadan. Ang iba kasi may mga ulama na sabi nila hindi daw pwedeng sabihin sawmu Ramadan. Kailangan sabihin natin sawmu syahri Ramadan. O wag siyang tawaging Ramadan. Ay, paano? Sabi nila makruh daw. Meron mga ulama na sabing gano'n na makruh daw na tawagin siyang Ramadan. Kailangan may naunang salita sa kanya, syahru Ramadan. Okay, wala kang problema dito. Bakit? Mismong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinawag niyang Ramadan. Wasawm Ramadan. So anong problema doon? Sabihin mong makruh na tawagin siyang Ramadan, tinawag ng Rasulullah na ang buwan ng Ramadan o ang pag-ayuno sa Ramadan ay sawm Ramadan. Anong problema doon? Mismong Rasulullah may tinawag niyang ganito. Okay? So kalas hindi siya makruh. Hindi siya makruh. Ang pinakadalil natin ay salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano sabihin nilang makruh na tawagin daw siyang Ramadan? Mismong Rasulullah may tinawag niya itong Ramadan. Tayyib, wa sawmi Ramadan at ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Tayyib, mga kapatid sa Islam, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito hubay, ewan ko, kailangan pa natin tanungin, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay ibadatun badaniyah. Okay? Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, walang pag-alilangan na ito ay ibadatun badaniyah. Ibadah, physical na ibadah na may kinalaman sa physical na kakayahan ng isang tao. Tayo. Kami magtanong, so anong pinagkaibahan ng as-sawm at saka ng salat? Ang salat, ibadatun badaniyah. At ang sawm naman ay ibadatun badaniyah. Anong pinagkaibahan nilang dalawa? Sinabi ng mga ulama, napakaliwanag ng kanilang pinagkaibahan. Ang salat, ibadatun badaniyatun illa annaha af'al. Ibig sabihin nun, ang salat, ibadatun badaniyah na kung saan kailangan mong gumawa. Kailangan mong gumawa ng something, kailangan mong magruko, kailangan mong magyuko, kailangan mong magtaslim, kailangan mong takbiratul ihram. So meron kang ginagawa. Ano naman ang patungkol sa pag-ayuno? Pag-ayuno, ibadatun badaniyah, physical na ibadah. Yun nga lang, itaalak bil kaf, na may kinalaman siya sa pag-iwas, hindi sa paggawa. Actually, sa pag-ayuno, na iiwas tayo sa mga bagay at hindi tayo gumagawa ng mga bagay, kundi umiiwas tayo. So, yun pinagkaibahan ng sala at saka ng as-sawm. As-sawm, gumagawa tayo. Ang sala, meron tayong gagawin. Physical na ating ginagawa. Sa pag-ayun naman, meron tayong iniiwasan. So, therefore, subhanallah, sinabi ng mga ulama, sinubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang bagay. Dalawang bagay. Kung paano mong sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay na dapat mong gumawa at sinubukan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay na dapat mong iwasan. So, pagsubok sa mga gagawin natin at pagsubok din sa ating iiwasan. So, meron tayong huling dalawang mas'ala na babanggitin natin insyaAllah ta'ala, sana hindi ko makalimutan. Ang unang mas'ala, bakit limang haligi ng Islam? Bakit may ibadatun, maliyatun, badaniyatun, maliyatun, badaniyatun? Bakit may mga ganun? Subhanallah, dahil sa magkaiba ho tayo ng fitrah, ng nature. Okay, ito binanggit ng Shaykh Uthaymin rahimahullahu ta'ala. So, ang pagsamba sa Islam ay hindi lang isang uri ng pagsamba. Alam mo ba rin sa Kristyanuhan, halimbawa, pag sinabi mong nagsimba kami, ibig sabihin pumasok sila sa simbahan. Pumasok sila sa simbahan. Dahil sa ang pagsimba o ang pagsamba sa kanila, yung pagpasok labang sa simbahan. Yun na yun. Paglabas nila ng simbahan, hindi na pagsamba ang tawag doon. Pero sa Islam, hindi. Yung Hajj, meron tayong Hajj na ibada, pag-ayun na ibada, ang Zaka ay ibada. Taib. Dahil dito, may mga tao kasi na may kanya-kanya silang potensyal, may kanya-kanya silang mga kinahihiligan. Alam naman natin na may mga tao na sadyang mahilig silang magsujud, mahilig silang magsalah. Di ba't may mga taong ganun? Kaya, subhanallah, ito ang para sa'yo, magsalah. Okay? Para hindi niya pagsawaan ng ibadah. May mga tao naman na mas gusto nila yung pag-aayuno. Kaya't makikita mo sila nag-ayuno sa tuwing araw ng Lunes, ng Huwebes, Ayyamul Bid. Hindi nami-miss yung kanyang pag-aayuno. At ganun din naman, babalik sa atin ito. Kung minsan may mga tao na
yani sa kahinaan niya, sabihin natin, medyo humina ang kanyang salah halimbawa, bumabawi naman siya sa Hajj. Mga tao, taon-taon nag-Hajj. May mga taong medyo mahina siya sa pag-ayuno, bumabawi naman siya sa kanyang pagzaka halimbawa. So nagiging balance yung ibada. At panghuli mga kapatid sa Islam, bakit dito sa Sahih al-Bukhari ay mas inuna sa riwaya nito ni Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na banggitin ang Hajj kaysa sa pag-ayuno? Hindi ba't yung na-memorize nating hadith, ang naunang binanggit ay ang pag-ayuno wa sawmi Ramadan wa hajji baytillah al-haram. At panghuli yung Hajj. Kung babalikan natin yung hadith natin, yung konteksto ng ating pangatlong hadith, naunahong nabanggit yung Hajj kaysa sa pag-ayuno. Bakit? So, hindi ho ito issue mga kapatid sa Islam sa hadith. Baka sabihin ng ilan, tingnan nyo, may contradiction sa Islam. Doon, nauna ang pag-ayuno kaysa sa Hajj. Dito naman, nauna ang Hajj kaysa sa pag-ayuno. Anong contradiction? Ang tawag ho sa ganitong klaseng tartib ay tartibun dhikri. Walang problema. Kundi, inuna lamang binanggit ang isang bagay kaysa sa isang bagay na hindi naman nakakawala sa kahalagahan ng isa sa kanilang dalawa. Halimbawa, pag sinabi kong dakhala Muhammadun wa Khalid. Okay? Pagkaroon ng ilang araw, sinabi kong dakhala Khalidun wa Muhammad. Ito ay ikakababa sa pagkatao ni Muhammad at saka ni Khalid. Sa unang aking pangungusap, inuna ko si Muhammad. Sa pangalawang pangungusap, inuna ko si Khalid. Walang pinagkaibahan. Kasi bakit? Sa bandang huli, silang dalawa ang pumasok. So, ganoon din naman. Inunang binanggit sa ibang riwaya ang Hajj. Unang binanggit ang pag-ayuno kaysa sa Hajj. Halimbawa, sa ibang riwaya. Sa bandang huli, ilan ang haligi ng Islam? 5 pa rin. So, hindi ito malaking issue. Pero sinagot ng mga ulama kung ano ang dahilan kung bakit ito yung mas pinili ni Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yun nga nang dahil sa ang Hajj ay naglalaro sa pagitan ng ibadatun, maliyatun at saka ng badaniyah. Samantalang ang sawm naman ay ibadatun badaniyah na katulad ng binanggit natin, isang physical na ibadah. So hindi siya, wala siyang kinalaman sa pera, wala siyang kinalaman sa salapi, hindi katulad ng Hajj. Kaya ito yung mas piniling riwaya ni Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit paano ay meron tayong natutunan mula sa hadith na ito, na kung tutuusin ang hadith na ito ay kilala ng karamihan, memorize na ng karamihan, kahit yung mga tulabul ilm is alam na ang hadith na ito. So hanggang dito na lamang, wallahu ta'ala alam, hanggang sa susunod na mga hadith natin insyaAllah ta'ala. Asan nyo bukas insyaAllah ta'ala pang-apat na hadith natin bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.